Nais kong babasahin ulit itong Ephesians chapter 5, verse 15, 16, and 17. Ang sabi dito, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Ito po isa from NIV. Making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish. Huwag kayong maging mangmang, but understand what the Lord's will is. And what does it mean to redeem the time? So, sa Greek word, tinignan natin yung word na redeem. Hindi na tayo lalalim pa ng napakalalim, pero tinignan natin ito. Base doon sa original niyang text, or original na word, Greek word ng word na redeem is exagorazo, which is to mean to buy back. Kung parang bibilhin mo ulit, or to rescue from loss. O ito ay ililigtas mo mula sa pagkalugi, or to make the most of every moment. So sa Tagalog, ang ibig sabihin ng word na redeem, redeeming the time, ay sa Tagalog ay samantalahin, or wag sayangin ang panahon. At o ating itong i-maximize ang bawat opportunity at wag natin itong palagpasin. Binanggit din natin ito, I know that you are with me. Binanggit din natin ito na nang nakaraan, binanggit natin that God is calling us not to just exist through time. Tinawag tayo ng Panginoon na hindi lamang tayo, ika nga sa Tagalog, paglipasan ng panahon. So alam niyo po ba na pwedeng mangyari sa atin yon na tayo ay paglipasan ng panahon. So ibig sabihin, tumatakbo ang panahon, subalit ikaw ay naroon pa rin sa isang sulok, isang tabi, na kung paano mo pinamumuhay ang buhay mo. Ang panahon ay 2020, 2021, 2022. Ikaw ay nandoon pa rin sa kung nasaan ka noong 2018. Right? So lumipas ang panahon sa buhay mo, walang nangyayari. Hindi ka lumago, hindi ka nagkaroon ng magandang pangyayari na na-create mo ang tamang panahon o ang oras na ibinigay sa iyo ng Panginoon upang maging kapakinabangan sa buhay mo. So merong, pag ang tawag doon, lumilipas lang ang panahon. Amen. Pwede bang mangyari yung pastor sa isang tao? Pwede po. Kaya ang tawag sa atin at ang panawagan sa atin ng Biblia is, therefore, do not be foolish, but understanding what the will of the Lord is. Tinalakay din natin ng nakaraan, what redeeming the time is not. Ano ang hindi? Ang ibig sabihin nito, hindi ibig sabihin kapag sinabi natin na redeeming the time is not just time management. Hindi lang ito time legalistic na klase ng pagsischedule mo sa bawat araw na dapat magawa ko ito, dapat magawa ko ito. Although again, uulitin ko lang na to redeem the time, kapag ating samantalahin ang panahon at huwag nating sasayangin, magtuturo din ito sa atin, tuturuan din tayo na tayo ay mag-schedule ng araw natin. So, ibig sabihin, alam mo kung ano ang papasok sa araw na ito, alam mo kung ano ang gagawin mo sa araw na ito, at alam mo kung mga bagay na darating sa iyo, halimbawa, o tutukso sa iyo na gumawa ng isang bagay na hindi naaayon sa gusto mong pangyarihin sa araw na ito, pwede mo siyang tanggihan. So, tuturuan ka niya, redeeming the time, pero ito ay hindi isang legalistic na klase ng schedule, basta gagawin ko yung schedule na ito. Ano pa ang ibig sabihin, ang hindi ibig sabihin nito? Ang hindi ibig sabihin nito ay pagiging workaholic na lamang na madalas na di-disguise natin as spirituality. So, maaring hindi sa lahat sa atin, pero may mga tao na kala nila ang pagiging busy, ika nga, o yung ikalawa o ikatlo, halimbawa pagiging busy lang sa anumang bagay na hindi naaayon sa kalooban o pagkatawag ng Diyos. Pwede tayong minsan maging busy lang ng busy at nadi-disguise natin ito na para bang we are redeeming the time kasi hindi ako nagiging tamad. Pero sa totoo lang, busyness doesn't automatically mean productivity. So, pag ibig sabihin, kapag hindi nangangahulugan na ikaw ay busy, automatic na produktibo ka. So, kapag sinabi natin redeeming the time, what redeeming the time is, ano ang ibig sabihin nito? It is purpose-driven living aligned with God's will and calling. So, kapag sinabi natin to redeem the time, ito ay purpose-driven, pamumuhay sa bawat araw
na mayroong kaakibat na layunin na naaayon sa kalooban at plano ng Diyos sa buhay natin. Amen. Ano pa ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, making strategic, God-honoring choices with our opportunities. Ano pa ang ibig sabihin nito? It means living with intentional purpose. Intentional nating ginagawa at ipinamumuhay ang ating buhay na meron siyang purpose. Again, uulitin ko lang, I think this is worthy of repetition. Sinulat ang Ephesians, sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Ang mga taga-Efeso, ang ibig sabihin niyan, sila ay mga Kristiyano, mga born again. So hindi ito sinulat ni Apostol Pablo doon sa mga tao na hindi nananampalataya kay Jesus. Sinulat ito ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Efeso, doon sa nagko-confess na Jesus is our Lord, doon sa mga tao na nagko-confess na sila yung tinawag ng Diyos even from the beginning. Amen? So, sinulat ito ng Apostol Pablo doon sa mga Kristiyano. Pero mapapansin ninyo, sabi niya, therefore, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. So again, hindi nangangahulugan na porke ikaw ay Kristiyano, ang lakad mo na ay magiging matalinong lakad. That makes sense? So, ibig sabihin na kahit ang isang tao ay Kristiyano, pwede siyang lumakad ng paglakad ng isang mangmang na paglakad. Kapag hindi mo i-redeem yung time, kapag hindi mo nauunawaan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, para ka lang lumalakad, sabihin na natin na ikaw ay Kristiyano, subalit hindi mo na ipapamuhay ang buhay mo na merong karunungan sa harapan ng Diyos. Foolish living is living reactively blown by circumstances. Nagre-react ka lang. Sabihin nga po natin yung word na reactively. So reactive tayo. Ang buhay natin, hindi tayo proactive. Rather, we are reactive. Kapag tayo ay reactive, ang ibig sabihin, nagre-react tayo sa mga pangyayari sa buhay natin. Halimbawa, may dumawag sa ating kaibigan. Right? Nagre-react tayo base sa kung ano ang pagkatawag nila sa atin o anong ginagawa nila. Halimbawa, nasaktan tayo, nagre-react tayo. Right? Kung anong mangyari, halimbawa, nagre-react tayo. Nagre-react lang tayo, blown by circumstances. Ang wise person lives proactively with divine perspective. Ang proactive na tao, namumuhay siya, nagre-react lang siya sa mga pangyayari sa buhay niya. Ang proactive na tao, yung wise na tao, ay yung namumuhay ng proactively na merong divine purpose. So, ibig sabihin, kahit anong gawin sa'yo, anong circumstansya, ikaw ay namumuhay sa purpose ni Lord. It doesn't really matter what the circumstances are, but you have decided on purpose that I will follow the Lord. Ano pa yung foolish living? Foolish living wastes divine opportunities. Ang pamumuhay ng isang mangmang ay pagsasayang ng mga divine opportunities through neglect or poor choices. So, dalawa yun siya, through neglect. Minsan, merong mga opportunities sa buhay natin na ibinibigay ang Panginoon sa atin, divine opportunity, pero nini-neglect natin. Ibig sabihin, binabaliwala natin, ay mas gusto kong gawin ito. Foolish living yan. Nini-neglect natin yung mga divine opportunities na siniset ng Diyos sa buhay natin at gusto nating gawin kung ano ang gusto nating gawin sa buhay natin. For example, a very example na lamang, halimbawa na lang, katulad na naipaliwanag ko sa atin nung nakaraan, katulad ng paniliwanag ko, halimbawa, ang buhay mo ay tumatakbo lang sa bawat linggo, bawat araw ng iyong buhay. Routine lang siya. Routine. Pero kung ang buhay mo, halimbawa, ginamit mo, halimbawa, gigising ka lang sa umaga, regular kape, upo doon sa mesa, hawak ng cellphone, browse, antukin tulog, gising, browse uli. Tapos mamalayan mo, gabi na, tutulog ka na naman, kain ka muna. O tutulog. Ganon lang. Halimbawa, iikot ang buhay mo ng ganon.
Right? Pero kapag na-recognize mo yung mga divine opportunities, yung araw na yun hindi mo sasayangin. Alam mo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, mananalangin ka. Amen? Ipagkakatiwala mo sa Panginoon, pananalangin halimbawa sa bawat araw, pagising mo sa umaga, katulad ng binanggit natin, seryosohin lang natin yung tatlong bagay na ito, panalangin, at kailan ka mananalangin, pagising mo sa umaga. Pagising mo sa umaga, halimbawa, recognize mo lang, acknowledge mo sa Panginoon, kahit na ano pa man ang nararamdaman mo, mabigat ang pakiramdam mo, minsan may mga gising ka sa buhay mo na parang, Lord, parang ayaw, tulog lang muna ako. May mga gising na ganon, hindi po ba? Na parang, bakit ganon? Bigat ng pakiramdam ko. May mga gising na ganon. Pero sa halip na ganon, gigising ka ng umaga kasi kasanayan lang din yan, sasanayin mo lang. Pagising mo sa umaga, taas mo ang kamay mo, sabihin mo, Father, I thank you for today. Amen. And then, basa ka ng Bible. At kung ano man ang sumagi sa isip mo habang nagnanalangin, ideas, tawagan ito, gawin ito, isulat mo. Right? Sulat mo. Tuturuan ko kayo. Very practical. Sulat mo. And then, para hindi mo makalimutan, and then gawin mo. May tanong dyan, paano pastor, kung yan ay hindi nagmula sa Panginoon? Regardless, sulat mo lang, masanayan mo. Doon ka mag-uumpisa. Doon ka mag-uumpisa. Gawin mo ito. Sulat mo kung anong nasa puso mo. Amen. Habang ikaw ay na nagpipray. And then i-follow up mo kung anong sinulat mo. Gawin mo. Throughout the day. Ganun lang ang gawin mo. Meron ka ng kapupuntahang maganda-ganda sa buhay mo. Hindi ka na nagiging reactive. But you are being proactive. Ano pa? Foolish living follows the crowd without discernment. Ang pamumuhay ng mangmang ay pagsunod lamang doon sa karamihan. You are just being one of the crowd, ang tawag. Isa ka lamang sa karamihan. At alam po ba ninyo na tayo ay hindi tinawag ng Diyos na maging isa lamang sa karamihan? Isa yan sa mission and vision natin. Na nandito tayo sa mundo hindi para maging isa lamang sa mga karamihan. So ibig sabihin, isa ka lamang sa marami. Subalit ang tawag ng Panginoon sa atin is we stand out among the rest. Ang laman na yan, taga-mundo yan siya. Yun sa mundo, ginawa sa alabok. Amen. Kaya ito, gustong-gusto niya ng mga bagay ng mundo. Pero ang espiritu natin na nagmula sa Diyos, pinanganak muli. Ang espiritu mo nang galing sa Diyos, hindi ng anumang bagay sa mundong ito. Hindi nagmula ang espiritu natin sa mundong ito. Kaya ang espiritu ng tunay na born again, nagnanasa ng mga bagay ng makalangit. Ang espiritu. Ang lamang ito ay nagnanasa ng mga bagay na makalupa. At itong dalawang ito, nagbabanggaan ang kagustuhan ng dalawang ito. Kasi ang gusto nitong laman na ito, bagay ng makamundo. Galatians chapter 5, verse 19, 20. The works of the flesh are obvious. Amen. But the fruit of the Spirit is, so meron silang pagkakaiba. Amen po ba? Tayo ay hindi taga-mundo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka taga-mundo. Tayong mga alagad ng Panginoon, amen, we're disciples. Disciples are, they're not just one of the crowds. Disciples are different. Disciples are different. They are the consecrated ones. Ano pa ang klase ng foolish living? Foolish living lives for immediate gratification. Pamumuhay ng merong kamangmangan, namumuhay lang tayo ng merong immediate gratification. Sige, gratify lang natin ang laman. Kung anong gusto mong gawin, mapasaya mo lang ang laman. Amen. Yan yung ikipinahahamak ng tao. Yan yung ikipinahahamak ng mga tao. Nagkakasira-sira ang pamilya dahil sa gratification ng laman. Merong mga pamilya na naghiwalay ang mag-asawang lalaki-babae dahil lamang sa pag-gratify ng laman. Ng alon niya. Tapos marirealize niya, right? Masaya, unang buwan, siguro masaya sila sa kung ano.
Pero lalaon at lalaon na ang kasiyahan na akala nilang kasiyahan, sisirain yan ng pamilya mo. At eventually, kung nagawa yan sa iyo ng tao, gagawin niya yan sa iba. Lolokohin ka rin. Nature ng tao, nature ng laman. Amen. Iga-gratify niya ang laman. At itong laman na ito, hindi ito masisiyahan kahit kailan. Ay, ang laman mo hindi masisiyahan. Susubukan natin. Halimbawa, di ba, dati sinabi mo, Lord, magkaroon lang ako ng cellphone. Nokia 5110, okay na. Amen. Karoon ka ng Nokia 2110, ay 5110. Lumabas yung mga ibang model. Gusto mo na naman. Ay. Ngayon, kung sana nasiyahan tayo sa Nokia 5110 dati, di sana wala ng iPhone. Amen. Ang laman mo, ang point ko, ang laman mo, hindi mo masasatisfy. Gumawa ka ng isang kasalanan, akala mo, okay ka na, magawa ko lang ito, magagawa, hindi mo masasatisfy. Sa susunod niyan, mas malaking kasalanan ang gagawin mo. Amen. Ganyan yung laro ng laman. Ganyan yung laro ng sanlibutan. Papanalunin ka. Parang scatter lang yan. Yung laman, akala natin ganun lang yun siya. Pero dadayain tayo niyan. Kaya the scripture, all throughout the scripture, ay nag-i-exhort sa atin o nagbibigay ng payo sa atin na huwag tayo na mamuhay ayon sa laman. Sisirain ka niyan. Hindi para tayo ay pahirapan o alisan ng kasiyahan. Kundi ang nais ng Panginoon, tanggalin mo na nakasisira sa iyo, papalitan ko ng tunay na kasiyahan. Ang paglakad sa Espiritu, diyan mo makukuha ang tunay na kagalakan na winala ng kaaway at ng kasalanan. Ni-replace ng isang fake na bagay. Ang desire mo ay hindi masama na magnasa ng ikaw ay para sa tingin mo masatisfy. Pero ang isang bagay na makakapag-satisfy sa iyo ay wala sa mundong ito. Nasa Panginoon lahat. The Father has it. Amen. Kaya sabi ng John, chapter 2, 15, 16, 17, do not love the world or anything in the world. For the world and everything in the world comes not from the Father, but from the world. Amen. Wala tayong mapapala sa mundong ito, mga kapatid. Sa totoo lang. Dadayahin ka ng sanlibutan, akala mo okay ka, masasarapan ka ng konti sa laman. Right? Pero ang dulo niyan, kapahamakan. Recognize and then maximize divine or God-given opportunity. So dapat makita mo kung ano yung mga nakalatag sa harapan mo ng mga God-given opportunities. Recognize mo. Kayo po ba nare-recognize ninyo? Nire-recognize ninyo sa bawat araw ninyo kung ano yung God-given opportunities? At kapag na-recognize natin yung mga God-given opportunities, do you even maximize it? Sa buhay natin sa ngayon, what can you recognize as God or God-given opportunity? For example, ihapyaw lang natin ng konti. Hindi siya maaaring opportunity. Pero halimbawa, yung ating mga kaloob, yung gift natin. Yung gift natin ay binigay ng Panginoon sa atin. Do we even recognize it that, Lord, this is from you? And you have given me, Lord, opportunity sa church na nakapag-serve. Na magamit ito, Panginoon, kung saan ako magaling. Gift mo na sa church gagamitin ko. Do you even recognize that there's an opportunity to be used in the church? Or zero? Wala. Ang nasa isipan natin, gusto ko magkatrabaho, hahanap ako ng trabaho, kikita ako, pagkatapos ganito ang gagawin ko. Did you even, sinama mo din ba sa plano ang church? Sinama mo din ba sa plano na, Lord, magpapagamit ako sa church? Kahit na nagtatrabaho ako, malayo yung pinagtatrabahoan ko, matagal na ako sa trabaho ko, ito yung pinagkakitaan namin, dito ko pinag-aaral ang mga bata. But Lord, gusto ko maging kabahagi ng church. Have we ever thought about that? Sumagi man lang ba sa isipan natin yon?
Or are we all living for the world and the world and the world and the world? This is a call to the body of Christ. Panawagan ito sa katawan ni Kristo Jesus sa kapanahunan natin. There has not been any other generation who received a greater call to redeem the time than in our time. Ito yung panahon na tayo mag-rise up. Kasi tinignan natin nung nakaraan, bakit tayo may panawagan to redeem the time? Because of the reality of the times. Ang katotohanan na we're surrounded by wars and rumors of wars. Earthquakes, famines, ang tao walang purpose. People will be lovers of themselves rather than lovers of God. Lovers of pleasure, lovers of money. Amen. Dishonorable. Magiging ganun ang tao. So sa nakikita ninyo sa ngayon, sa tingin natin, hindi pa yan urgency. And I believe na sa bawat legit na anak ng Diyos, na pinanahanan ng Espiritu ng Diyos sa Kanya, mararamdaman niya itong tawag na ito. Mararamdaman mo yan. Mararamdaman mo ng Panginoon. O babasahin ko na lang. Romans chapter 13 sa Amplified. Spiritual urgency. Redeeming the time is a wake-up call for the church. Yung redeeming, pagre-redeem ng time. Panawagan ito sa atin mga kapatid na tayo ay gumising. Sabi mo sa katabi mo, gumising. Wake-up call for the church. Basahin natin ang Romans chapter 13, verse 11 to 14 sa Amplified. Do this. Gawin ninyo ito. Nakita ninyo yung parang utos. Do this, knowing that this is critical time. It is already the hour for you to awaken from your sleep of spiritual. Ito yung panawagan at sinasabi ng Espiritu ng Diyos. It's already the hour for you to awaken from your sleep of spiritual complacency. Marami sa atin, complacent spiritually, hindi po ba? Malapit na tayong palitan ng katawan, glorified body. Malapit na tayong dalhin sa langit. Malapit na nating makasama ang ating Panginoong Jesus. And we will live with Him all throughout eternity. Hallelujah! Your salvation is nearer now than when we first believed. Kaya dapat tayong gumising. Mag-rejoice. Amen. Amen. Verse 12, the night, ang tawag sa night sa Amplified, this present age. Itong mundong ito na ginagalawan natin sa ngayon, yung panahon ng panahon na ito, ang tawag dyan, gabi. Bakit siya naging gabi? Kasi it's almost gone. Makikita natin mamaya, the day of Christ's return, yung araw. Yun naman yung pagsikat ng bukang liwayway, ika nga, pagdating ng araw, doon naman darating ang ating Panginoong Jesus. Ito'y gabi. Ang ibig sabihin nito, nasa tayo ay oras na kung saan malapit ng magbukang liwayway. Let us conduct ourselves properly and honorably as in Amplified ay ng 11 to 14. To live like this is all the more urgent. For time is running out, and you know it. And you know it is a strategic hour in human history. It is time for us to wake up. For our salvation is nearer now than when we first believed. Night's darkness is dissolving away to a new day of destiny dawns. So we must once and for all strip away what is done in the shadows of darkness, removing like filthy clothes, and once for all we clothe ourselves with the radiance of the light as our weapon. We must live honorably, surrounded by the light of this new day. Not in the darkness of drunkenness and debauchery, not in promiscuity and sensuality, not being argumentative or jealous
of others. Instead, fully immerse yourself to the Lord Jesus Christ, into the Lord Jesus Christ, the Anointed One, and don't waste even a moment's thought on your former identity to awaken its selfish desires. Minsan pa, ang panawagan ng Panginoon sa atin, God's people are called to live intentionally and reactively. So bakit siya may panawagan? Bakit may call? Na tayo ay mamuhay ng merong katalinuhan o karunungan, redeeming the time. Kasi nga, una, is yung the reality of our times. Ang masamang panahon. And then pangalawa, there is an urgency in the spirit or spiritual urgency na tinatawag for us to rise up. Amen. At tinignan natin nung nakaraan, magbibitaw lang ako ng ilan dito until we will close. How to redeem the time. Babalikan ko lang siguro, yung sinabi natin nung nakaraan sa ikalawang bullet point, seryosohin natin yung mga sumusunod na ito. Right? Nagawa po ba natin yon? Yung ating prayer? Sa prayer lamang, seryosohin natin. Yung katulad ng binabanggit natin kanina, umaga, bakit siya umaga at gabi? Kasi doon natin madidevelop yung habit. As katulad na sinabi ng Panginoon kay Joshua, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night. Day in, day out. Yun yung makakapag-develop sa atin ng habit sa buhay natin. Na makikita natin ang progress and stability kapag na-build up itong habit sa buhay natin. Morning, evening. Pananalangin, paggising sa umaga, pagtulog sa gabi. Paggising sa umaga, binanggit ko na kanina kung anong mga dapat nating banggitin o mga practical na help na pwede nating gamitin sa ating panalangin. Father, I thank you for today. This is the day that you have made. Father, I thank you for the grace for today. Amen. Andiyon, panalangin natin kung paano tayo pangungunahan ng Panginoon. And then sa gabi, dapat sa gabi, bago ka matulog, pasasalamat sa Panginoon ang makakapagpatulog sa iyo. Hindi ka lang makakatulog dahil sa sobrang antok mo na nandiyan pa yung cellphone mo sa harapan mo. Tsaka babagsak sa mukha mo at nakatulog ka na. Makakatulog ka na ipagpapasalamat mo, Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa patnubay at gabay mo. Salamat sa protection mo. Salamat sa lahat ng provision mo. Salamat sa mga pangyayaring ito, Panginoon, ng mga opportunities kung saan mo ako nilid. Salamat sa ganito, Panginoon. Kung kapag ginawa natin yung dalawang bagay na yon, makakapag-develop ka ng habit sa'yo. Right? Na magiging, spiritually speaking, pag na-develop mo itong habit na ito, you will begin to be redeeming your time. Amen. Magiging sensitive ka sa galaw ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Makikita mo ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo.